up mga kapobre? This is your boy Moto Pobre again, and welcome po sa another episode ng ating Pobre Review featuring Honda Beat Street 2020. So let's take a look. Let's go, let's go! Let's go! I-review natin yung basic specs and looks ni Honda Beat Street 2020. Unahin natin yung kanyang headlight. Yung headlight niya is nandito na, and then bulb type pa. So kadalasan ng mga 115 scooters, low displacement scooters is bulb type yung kanilang ilaw. And then kanyang signal lights is bulb type red. And then dito naman tayo sa kanyang stoplight. Yung kanyang stoplight and yung kanyang tail light and then signal lights is parehong bulb type. So wag na tayong mag-expect ng kung meron pang LED dito, kasi nga kadalasan ng mga low displacement scooters halos lahat bulb type yung kanilang stock lights. So yun din naman. And then sa kanyang tires is medyo malaki yung kanyang tire. Sa harap is 80/90 by 14, and then sa likod naman is 90/90 by 14. So medyo malaki siya para sa isang low displacement scooter, pero halos lahat naman ng scooters ni Honda is ganito yung size, as well as Honda Click and then Honda Genio. So pareho din naman yung size. And then sa kaniyang design is, kung makikita natin, astig siya. So yun, overall sa design mas naging aggressive siya. Beat Street, ika nga. So one thing lang na ayaw ko sa kanya is, okay na yung design. Ayun, yung ayaw ko talaga sa kanya is ito. So makikita nyo, medyo mataba siya dito. So yun din naman. And then yung disadvantage niyan is, kapag duman tayo sa mga humps, madali yung sumayad sa humps. So medyo iwas-iwasan natin yun. Then kapag duman tayo sa hump is gagawin natin yung 7, ika nga. So yung mga riders alam kung ano yung 7. Yung kapag dumadaan ka sa hump, magpasunod ka lang ng ganon para di sumayad yung fairings natin sa baba. And then ganda ng design ni Honda. Action, ika nga, yung mga edges niya dito. Ayun. So yung design niya dito sobrang ganda. Halos lahat pointed. At isa pa, tinatanong ng mga tao, yung kanyang battery is dito sa baba. So safe ba yun kapag nilusong sa baha? Kasi nga yung bansa natin ay medyo bahain. So safe ba yun? Para naman sa akin safe naman yun, kasi meron naman siyang parang seal doon sa loob para sa tubig. So safe na safe yun. And then hindi naman to titirik sa mga baha. Pero kung kukunin nyo siguro yung seal, medyo maluluma na yung seal, siguro kailangan nyo rin namang palitan para hindi maano yung battery natin sa loob, kasi dyan nagagaling lahat. Kasi nga FI na to, fuel injected. So battery yung kailangan talaga nito. Yung kanyang compartment, ito. So mas malaki siya sa para sa isang 115cc. So doon. So ayun. So may mga papel. Pwede kayong maglagay ng kapote dito. Half face helmet, for sure hindi magkakasya dito. Pero isang boteng Mountain Dew, pahigaan nyo lang, makakakarga kayo ng mga 6 na boteng Mountain Dew kapag yun yung size niya. Gusto ko rin dito is flat siya dito. So kapag maglagay ka ng mga papel dito, unlike ng ibang scooters, hindi yun magugusot or masisira, kasi nga flat siya dito. So kapag ipit nyo lang yung papel, okay rin naman dito. And then dito, pwede kayong maglagay ng extra bag kung gusto nyo. Lagay nyo yung wallet nyo or kung ano man dyan. Meron tayong mabibili ng mga na bag dyan para dito. And then yun din naman dito, yan yung tools. Pwedeng lagay ng kung ano-anong papel, tulad ng pwede natin ilagay yung license natin dito. And then yun din naman,
At gusto kong sabihin sa inyo na itong bike na to yung pinakatipid na scooter sa ating industriya ngayon. So Honda Beat tumatakbo ng 50 to 60 kilometers per liter. So sobrang tipid nun para sa isang scooter. Logic behind that is FI na siya, and then ewan ko kung anong ginawa ni Honda, bakit sobrang tipid talaga. Then yun din naman. Then yung kanya ignition is the traditional ignition natin. So yun yung makikita natin is ayan yung kanyang gauge. So yung kanyang mileage is digital, and then yung kanyang fuel indicator is digital din, and then yung kanyang speedometer is analog. So nagustuhan ko to kasi nga elegante yung pagkakagawa ni Honda dito. And then yun lang din naman yung bulsa dito sa gilid, hindi ganun kalalim, pero kapag nilagay mo dito yung phone mo pwede din naman, pero kapag nadaan ka ng konti sa mga lubak, wag mo nang i-expect na makita mo pa dyan yung phone mo. So yun din naman. And then siguro wallet pwede dito, yung mga pouch lang nandito, na coin lang talaga. So gawa ko sa inyo, huwag na lang maglagay ng kahit ano dyan kasi nga medyo mababaw kasi siya, unlike ng ibang scooters. And then sa kanyang design, yung kanyang napansin ko, yung kanyang side mirrors is kapareho ng Honda Genio. Plastic siya, pero yung kanyang design is parang leather. So yun, wala po itong ABS, hindi rin po ito combi brake, so manual brake lang po ito. So okay pa rin naman, safe pa rin naman. So traditional bikes, safe pa rin naman yan, walang ABS, wala man yung combi brake, safe pa rin naman yan. Nakadepende rin yan sa magdadala. May lock na rin siya dito sa kanyang brake. So kapag ito yung tinatawag na yung park brake natin, or brake natin kapag nagpa-park tayo, lalo na sa mga downhill, is ito yung ginagamit natin kapag nagpa-park tayo. So ito yung tinatawag na downhill brake, pero wag natin yang gamitin kapag tumatakbo tayong dumadaan tayo sa downhill. Kung gamitin nyo yan, may posibilidad na mauna kayo sa motor nyo. So yun din naman yun. Ginagamit lang to, kaya ito tinawag na downhill brake, kasi kapag tumigil kayo sa downhill, pwede nyo itong gamitin. So yun din naman yun. Hindi yun kapag tumatakbo tayo, and then kapag nadaan tayo sa downhill, bigla nyo lang ilalak to. Malalak rin yung mukha niya sa kalsada nun. So yun din naman. And then overall maganda siya, tipid. And then FI, PGM FI nga, sabi ni Honda, yun yung technology ni Honda sa mga FIs nila. PGM FI tulad din naman ng Honda Click, Honda Genio, and then so on and so forth. And then dito naman sa buttons, talagang ni-introduce na ni Honda yung kanilang design na baliktad yung pagkakaposisyon ng signal lights tsaka busina. So yung busina nandito na sa taas, and then yung signal lights is nandito na sa baba. So halos lahat ng nilalabas ngayon ni Honda is ganyan na, tulad ng Honda Supra GTR at yung ibang bike. So ganyan na yung design ni Honda. Honda Click ganito na rin eh. And then hindi naman, wala halos buttons, yung mga normal na makikita mo sa ibang scooters tulad ng starter, busina, signal lights, and then yung high beam niya. So wala po itong idling stop. And then kung nagtataka kayo kung ano tong button na to, para po ito sa ilaw. So pinalagyan na ng may-ari. Honest lang ako sa inyo, hindi ko po ina-advise na magpalagay kayo ng switch sa ilaw, lalo na kapag FI yung motor nyo. Kasi pwede yung mag-cause ng burns sa kanyang electricity, at pwede yung ikasira ng inyong computer box. Or kasi nga yung nagpapagana sa ating FI is yung electronics. So yun din naman. Isa pang nagustuhan ko sa kanya is yung kanyang design dito sa harap. Kung mapapansin natin, yung mga pinapalabas na ni Honda na designs tulad ng kanilang game changer, and then Honda Airblade is meron ng ilaw dito. So ito parang ganun yung design, pero signal lights po yung nandito. So kay Airblade tsaka Honda Click is LED na po. Meron na po silang LED dito. Then yun din naman. And then overall, sulit ba? Yes, sulit na sulit. Daily service, okay na okay. Sobrang tipid. And then kapag
naglagay kayo, kapag i-fuel tank nyo to, daily service nyo lang, pwede pa yung umabot ng 2 weeks. So sulit na sulit talaga yung Honda Beat. And then kung city riding lang din naman, okay na okay to. Long rides, capable din naman to. Matulin din naman. And then 115cc Beat Street, ika nga. So hindi rin magpapangalanan ni Honda ng Beat Street yan kung walang ibubuga sa daan yan. So yun lang din naman. So it's up. So maraming salamat mga kapobre sa pagpanood ng video. Maraming salamat mga kapobre sa pagnood ng video na to. Sana nagustuhan nyo yung review ko. Sana natulungan ko kayo sa mga desisyon nyo. Sulit tong Honda Beat. Yes, sulit po ito. Gas consumption, sobrang baba lang talaga, 50 to 60 kilometers per liter. Sulit na sulit. Ito na lang yung bike na nag-average ng ganun. Meron yung Yamaha doon is hindi naman automatic, Yamaha side. So yun yung tipid nila. Pero ayoko na magbanggit ng ibang motor dito. Focus tayo sa Honda Beat kasi nga ito yung pinakatipid na scooter sa lineup ng mga motor ngayon. So yun lang din naman. And then maraming salamat sa lahat na nanonood. Gusto magpasalamat sa aking sponsor, Cymat Decals. Maraming salamat po. Gusto ko magpasalamat sa aking mga editors, Kit Pinar and Marvin Saitama, One Punch Man Orchid. And then maraming salamat din sa lahat ng sumuporta. Please like, comment, and subscribe, and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko tulad nito. And then maraming salamat sa may-ari ng motor, si Miss Maurina Antonia Malapit. So maraming salamat. And then yun lang din naman, this Moto Pobre. Woo!